Isa nga rito sa pinakamagandang extra income ang pagtitinda ng kakanin. Ilang taon na nga rin ako naging reseller sa pagtitinda ng kakanin. Dahil may minimum order nga sila sa pag-order ng kanilang mga kakanin, ang ginagawa ko, nangongolekta muna ako ng mga order. Ipopost ko muna siya sa Facebook, kahit pa paano marami din mag-o-order. Pero yung mga suki ko naman na halos matagal na rin na kumukuha sa akin ng aking mga paninda, sila na mismo nagchat sa akin or nagte-text kung may paninda nga ako kinabukasan ng linggo. Ang pagtitinda ko nito talaga, linggo lang talaga yung time ko. Kasi may pasok nga rin ako ng Monday to Saturday. Maaga nga rin sila nagdi-deliver kahit pa paano mainit pa rin natatanggap ko yung mga kakanin na aking tinitinda. Ang kinaganda nga dito, kahit barya lang ang aking tinutubo, pag naipon mo naman kahit pa paano malaki na rin yung tutubuin mo. Iginagaya ko na nga kasi mamaya i-deliver ko na rin sa aking mga customer. At yung iba naman na matitira dyan, ilalagay ko muna sa rep kasi kinabukasan yung mga katrabaho ko may order din sa akin. Bali tumatagal nga pala yung suman sa lihiya ng 3 araw at saka yung ibos. Pag nilagay ko yan sa rep, i-steam ko lang siya kinabukasan para di-deliver ko sa aking mga katrabaho. Bali ito nga pala yung suman sa lihiya at ito naman yung latlik niya. Napakasarap nga nito at saktong-sakto talaga yung tamis. At bago nga ako di-deliver, kakain muna ako ng almusal. Bali maaga pa naman yan. Nang matapos na nga rin ako sa pag-almusal, gumayak na rin ako, naligo na rin ako at inilayak ko na rin ulit yung aking mga i-deliver na kakanin. Inilagay ko na rin siya sa isang lalagyan. Maya-maya nga rin, dumating na rin yung aking kapitbahay dahil may order nga siya sa akin, binigay ko na rin. Kumuha pa nga rin siya na isang lusuman sa lihiya kasi kulang pa daw yung kanyang order. Buti na lang may extra akong paninda. Ginagawa ko talaga, pinapasobrang ko yung aking mga paninda kahit papan nauubos pa rin naman siya. Masarap nga itong suman sa lihiya at ibos na i-partner sa kape. Halos marami din akong paninda na suman sa lihiya at ibos. Sumobra pa nga sa minimum order. Bumaba na nga rin ako at binigay ko na rin sa aking kapitbahay sa second floor yung kanyang order. Yung ibang mga customer ko nga halos hindi ko rin mababigyan kasi iba malalayo na rin. Yung kung ano lang talaga yung kaya ko may di-deliver, yun lang talagang pinupuntahan ko. Bumabawi nga talaga ako pagtitinda nito pag malapit na ang Pasko ka talagang patok na patok talaga itong kakanin. Kailangan lang talaga nito sipag at diskarte sa pagtitinda ng kakanin. Dahil kung marami kang mapapa-order nito, malaki na tutubuin mo. Dumiretso na nga rin ako sa parlor dahil bukas na rin yung parlor dito sa tabi namin. Binigay ko na rin yung order niya. Ang bentahan ko nga pala dito sa suman sa lihiya, 35 pesos. Yung ibos naman, isang peraso, 10 piso. Matapos ko na nga rin i-deliver yung mga order ng aking mga kapitbahay. Pinuntahan ko na nga rin yung malapit naman sa amin kasi may pa-order din ako ng mga kakanin. Inantay ko na nga rin mag 10 o'clock, i-deliver ko na rin yung mga order sa akin ng aking mga customer. Nang makita ko na nga rin na sa pwesto na yung aking customer, pinuntahan ko na rin siya at binigay ko na rin yung mga kanyang mga order. Marami nga rin siya sa akin biniling mga kakanin. Isa nga rin sa mga regular customer ko, nagtatanong sa akin kung anong mga paninda ko. Kaya nga nagpapasalamat ako sa lahat ng mga regular customer ko na halos talaga tinatangkilik yung mga paninda kong tinitinda. Naman yung pinakahuli kong deliver sa May Gulayan, malayo pa lang talaga ako, nakangiti na talaga yung customer ko. Isa rin to sa mga regular customer ko laging bumibili ng aking mga paninda. At yun lang po muna for today's vlog. Maraming salamat sa panunood.